Now, brothers and sisters, nagyapon ta sa tuang preaching series, Building a Healthy Church, a lesson from a faithful church. Last Sunday, no, gituki nato, gidiscuss nato igsoon that faithfulness opens the door of opportunity. In other words, kung gusto ka ma-promote spiritually, mayroon ka, Lord, tagaid ako responsibility. Kung gusto ka responsibility, no, dili na mao ang gusto makita sa Ginoo og una sa imong kinabuhi. Ang gusto makita sa Ginoo sa imong igsoon, faithful ba ka sa gamay nga butang nga pwede nimong ihatag sa Ginoo? No? Kaya ang measurement sa faithfulness dili ang kadako sa responsibility. No, dili ka kaingon sa Ginoo nga, Lord, diha nako mahimong faithful pag pastor nako. Pareha ni Pastor Glenn o Pastor Raval. Siguro faithful na siguro ko anak kay naanak ko diha nga posisyon. No. No, in the perspective of God, in the perspective of the Bible, no, mag-una igsoon ang imuhang pagkamatinud-anon sa gagmay nga butang. Na pag makita na sa Ginoo sa imuhang kinabuhi igsoon, na ay portahan, pag-aabrihan sa imuhang kinabuhi. No? And usahay baya, no, kanang pag magsugod pa ta sa ato ang pag-serve o sa ato ang pagsunod sa Ginoo, naanay mga portahan. Naanay mga portahan, tagbaw lang tagbalibad. Di ba? No, kaya ako sa una, no, pag-appeal ako og kanang Catholic Charismatic nga seminar, gi-appoint dayon ko household leader, murag Bible study group leader. Gi-appoint dayon ko, maski di ko kabalo mo ampo, maski wala ko leadership, gi-appoint dayon ko, wa po ko nahimong faithful. Tagbaw ko balibad, tagbaw ko rason. No? Wa jud ko ni lambo, wa jud ko ni serve. No, kay di man ako feel. No, that time kay wala pa jud na regenerate ang akong kasing-kasing. No, wala pa jud, apil-apil lang. Pero wala pa jud kasabot sa pulong sa Ginoo. Wala pa jud kasabot ba unsay weight o unsa ka tinuod nang gipakamatyan ka ni Kristo. No, kaya ako ang pagdawat kang Kristo out of my self-righteousness. Believe kay ko sa kong kaugalingon nga mayong tao ko. Og dautan ra kaayo ko kung balibaran nako ang invitation nga dawaton si Kristo. No, nahuna ko sa kong kaugalingon, nganong balibaran man ako ang invitation, baad ra sa kaita. No? Pus gi-appoint, wa jud ko nag-serve, naay mga portahan gi-abri, wa jud ko ni go. No, never ko nag-serve that time. No, og wa gyud nag-manifest ang faithfulness. No? Pero sa dihang nag-serve na ko sa Ginoo, didto na, giabrihan na sa Ginoo ang mas dagko nga butang. Dili lang nahimong murag Bible study group leader, mo man to intro, wa jud ko ni go kay nahadlok ko, di mo balo mo ampo. Oh, ultimo prayer sa pagkaon, mahadlok mo sa una. Oh? Pero sa dihang nag-serve na gyud tinud-anay, nakabalo na ko mo ampo. Tapos wala ko'y absent sa amo ang prayer meeting, ako ang worship team ang absinot. No, pag mag-prayer meeting mi, absinot amo ang gitarista, tagbaw lagi mi acapella lagi. Oh, nagtuon ko gitara kay absinot ang ako ang gitarista sa una. Muna nakabalo ko mo gitara. No? And then sigig serve sa gagmay nga pamaraan hantod sa nagsigig abri. Gikan sa household leader o kanang gitawag karon nga Life Connect leader, mo man na siya. Lang Bible study group leader. No? Gikan diha nga posisyon hantod sa niabot ko igsuon nga half part sa Davao City. Ako ang naghandle sa Catholic Charismatic Ministry. Apil ang Samal, Pakibato District, lugar sa mga NPA, under sa ko ang responsibility. Pero wala ko idea nga moabot ko diha. O wa dyan ako handuma nga mahimong pastor. No? Pero ang pagpangalagad igsoon, o ang faithfulness sa mga gagmay nga butang, mauray basis sa Ginoo. No? Kung faithful ka sa mga gagmay nga butang nga pwede nimong mabuhat for the Lord, what is that? Musimba, tag-Domingo. Diba? Yung ka, gamay ra man na, pastor, gamay ra bitaw na, pero pagbuhaton nimo na, kinasing-kasing. You are faithful, attending church every Sunday. You are faithful, attending prayer meeting every Thursday. You are faithful, attending Life Connect. You are faithful in sharing the gospel. No, sa imong mga silingan, if you are faithful, brothers and sisters, the door will be open for you. Amen? Because faithfulness opens the door of opportunity. Amen?
Faithfulness opens the door of opportunity. No, the second point that I will share to you this morning, and that's our focus also. Faithfulness makes you triumph over your enemies. Dili lang opportunity ang ihatag sa Ginoo sa imong igsoon pag faithful ka. Kung sa Bisaya pa, pag tinuod ka. Pag kana ganing naigihatag ang Ginoo sa imuha bisag unsa man kagamay pero imuha jung seryosohon, tinud-on jud nimo nga Lord. Dili ko talented. No, gamay lang ang responsibility, maulang jud ni ako ang kaya for now Lord, pero ako aning ihatag tanan 100% sa akong kasing-kasing. Just to serve your name. No, dili lang opportunity ang ihatag sa Ginoo sa imuha. Dili lang purtahan nga makapangalagad ka igsoon. Ang promise pa gyud, no? Faithfulness makes you triumph over your enemies. No, in Revelation chapter 3 verse 9, mo ni gingon sa Ginoo. Sahon nato. No, Jesus said, "Look, I will force those who belong to Satan's synagogue, those liars who say they are Jews but are not, to come and bow down at your feet. They will acknowledge that you are the ones I love." Now, the faithful church, naay mga nagasurang-surang sa iyaha. Naay mga tao nga nagapakaaron ingnon na mga Hudiyo pero dili daw. According to Jesus, they are liars. No, they claim that they are Jews, they claim that they are special, they claim that they are the chosen one, highly spiritual people. But according to Jesus, they are liars. No, naghatag na siya og problema aning simbahanan ni. Nga naman, unsa day dalaan ni mga tawhana? Legalism. No? Gusto sila motudlo, no, nga ang kaluwasan, no, makuha nimo pinaagi sa mga maayong buhat. Na maluwas ka kay buotang tao ka, maayong tao ka. Mangalagad ka para maluwas ka. Mangalagad ka para dili ka maimpyerno. That's legalism. No? Nga mabuhat kag maayo para ma-feel nimo nga worthy ka makasulod sa langit. That's legalism, and God hates legalism. No? And that is an enemy of God's grace, because in the perspective of grace, you are not worthy enough, you are not righteous enough to be in heaven. But because of God's grace and mercy, Jesus died for you while you are still a sinner. You are not worthy enough. That's the gospel. But these people, kani mga tawhana, according to Jesus, they belong to Satan's synagogue. No, they belong to Satan's synagogue. And according to Jesus, I will force these people. Pugson daw sa Ginoo nga, unsa ipabuhat niya? To come and bow down at the feet of the faithful church. They will acknowledge that the faithful church is the one that Christ loved. So, igsoon, you look at the perspective of Christ. Kung naay mga tao nga mo-oppose sa imuha tungod kay naa kay relasyon sa Ginoo, naay mga tao nga mo-kontra sa imuhang pagtuo, mga tao nga relentlessly naga-persecute sa imuha, please be encouraged. Noted na sila. Ingnan mong katapad, noted na sila. Yes. No? Kuyaw kaayo. Nga naman, because the faithful church in the Revelation, wala siya gibuhat against those people, but si Kristo mismo na siya plano against those people. O ang pinakaunang plano ni Kristo, pugso niya itong mga tawhana nga muluhod sa mga atubangan. Ano yung gusto buhaton? No? Hadlok kayo ang Ginoo manimalus. Di ba? Pag manimalus ta, di ba? Ang sa ato ang ginaisip, mantag, mabaliktad ng ilong ng tawhana na para pag maulan, malumos. Di ba? Handom tag mga butang, tag pagtabok, mabanggaan, gusto ta manimalus ba? Nakay vengeance, nakay lagot yung ka magunahuna. No? Pag mukatawa, manggawas ang mga sungay sa imong imagination. No, gusto ka manimalus og tao. Pero according to this verse, no, si Kristo mismo ang manimalus.
Siya ang mangitag paraan nga ang imuhang kaaway sa imuhang pagtuo, ang mga tao nga ginagamit ni Satanas para i-destroy ka. Si Kristo ang mangitag paraan, igsuon, iyahang pagapugso ni mga tawhana nga muluhod sa imuhang atubangan. Og muingon ka, nga nasa akin ang huling halakhak de sa lidar na. No, murag magkanang Pinoy movies, nga murag nakabalos gyud ba? No? Ayaw, nagunahuna de ang Ginoo ana, abi nato kita ray nagunahuna. No, ang Ginoo de nagunahuna nga pag naay maggara sa tuwa, naay maghatag og kalisod sa tuang kinabuhi, mao na iyang pagabuhaton, iyang pagapaludhon sa imong atubangan. No? Og ang nakagrabe, iyaha pa jong sagdaan ang kalaban sa imong pagtuo o mga tao nga mo-oppose sa imuha, nga makita nila nga gipaboran ka sa Dios o gihigugma ka sa Dios. Makita na nila. O maunay pinakasakit din ha. Di ba? Na mga tao nga naglagot sa imuha, masakitan na silang samot pag makita nila nga gipaboran ka o gihigugma ka pag-ayo sa Dios. Unana manimalos ang ato ang Ginoo nga gialagaran igsuon. No? Faithfulness makes you triumph over your enemies. Ang imuhang pagpangalagad, ang imuhang pagkatinud-anay dinha sa Ginoo, maura na imong focus, wa kay plano manimalos. Amen? Ingna imong katapat bi, ayaw panimalos. Oh, ayaw panimalos ha? Basig uli ka ha, manimalos ta kay liana ang pastor ito sa GMCO nga ba paludon no ng mga daotang tao. No? Dili ta manimalos, ang ato ang focus faithfulness. Amen. Ang ato ang focus, faithfulness. Ang ato ang focus, ang kanang maninood, mga lagad sa Ginoo sa matag gagmay nga butang nga gihatag, gitugyan sa Ginoo kanatong tanan. Unsa na siya? Musimba. That's very simple. You go to church every Sunday, you attend prayer meeting, moapil kag Life Connect, no, moapil kag mga activities nga naikalabutan sa pagpangalagad. Then you are consistent about it. No, diha ka faithful, diha ka maninood, igsuon. Tapos pag naay mga persecution, naay mga tao mo kontra sa imuha, di nimo sila personalon, di nimo sila awayon. Amen? Ayaw sila awaya kay si Kristo na nasa plano, igsuon. No? In Exodus chapter 14 verse 14, giingon din igsuon, the Lord will fight for you. You need only to be still. No, ang Ginoo ang makigbatok kanimo, igsoon. The Lord will fight for you. Unsa may problema, unsa may kalaban nimo sa imong kinabuhi karon, ang promise sa Ginoo, He will personally fight for you. Ug ang hangyo lang sa Ginoo nga dili ka magpairog. You stand still. You remain standing in your faith. Pagpabilin lang igsoon, padayon lang, ayaw pa-distract. Kay siya ang makigubat kanimo. Na igsoon, pag di man gud ta motuman sa pulong sa Ginoo ba, ang giingon sa Ginoo, padayon lang, di ba? Ang giingon sa Ginoo, siya ang makigubat. Ug ang gusto niya, magpatara lang ka, tindog lang, tanaw lang ha. Watch and learn. No? Pakita na si Ginoo sa mga unsa ka mo triumph. Siya ang mangitag paraan, pero usahay man gud igsoon, wa kay tay salig sa Ginoo ba, mo nang kita ang makig-away. No, kita ang makigubat. So ang ending, no, sa ending nato, di mas ni grabe na hinuon. Mas nilala na hinuon ang ato ang sitwasyon. Distracted na hinuon ta. Og di na hinuon ta kapangalagad kay nagsigi na tag pangaway. Amen? No, kaya ang mga Kristiyano nga palaaway, wala gyud na nagapangalagad. Amen? No, kay napuno naman nimuhang hunahuna, sige, hunahuna atong tao nga kalaban nimo, ala kada gabi imuhang i-drawing, tapos butangan nimo verse nga go to hell, go to hell. Kay gusto jud ka manimalos. No, pag nakay mabasa nga maimpyerno, hunahunaon nimo to siya, na siya gyud to ba, mao gyud to, kani mao gyud ni siya. Siya gyud ni tanang unfaithful, siya gyud. Tanang dautan, siya gyapon.
No, magsigi ka gunahuna siya, wa na ka nagapangalagad sa Ginoo. Distracted na kay ka. Munang gusto sa Ginoo makabalo ka, no? Nga according to his verse, the Lord will fight for you, you need only to be still. Kaya ang gusto sa Ginoo, ang imong faithfulness dili maputol. Igsuon. Dili maputol. Walay distraction. Padayon lang ka. Sagdii ang Ginoo ang manimalos para nimo. Sagdii ang Ginoo ang mangitag paraan igsuon nga sulbaro ng mga tao nga nagasurang-surang o ginagamit ni Satanas para mapalayo ka sa sabakan sa Dios. No? In Hebrews chapter 10 verse 30, no, according to Apostle Paul, for we know him and who said, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. And again, the Lord will judge his people. Now, according to the Bible, vengeance is mine, says the Lord. No? If you are faithful, brothers and sisters, no, God will protect you and God will make you triumph over your enemies. So it is not your concern, igsoon, kung paunsa manimalos sa mga tao nga naka-hurt sa imuha, sa mga tao nga ginagamit sa kaaway para i-destroy ka. Dili na nimo concern. Concern na siya sa Ginoo. Nung ka-unfair ba ana oy? Dili na unfair igsoon. Hadlok kay na. Kaila kag ang Ginoo mismo ang manimalos. Nya pag manimalos ang Ginoo sa iyang pagabuhaton, He will force those people to bow down before you. And He will make those people acknowledge that you are loved by God. No? Naitabo ba yun na? Sa mua ni Pastora 14 years ago, grabe. Nay nag-persecute sa mua, nay nagtamay, giwali pa yun. Sa tubangan, no, gidautan ko sa tubangan, giingnan ko nga, do you think tungod kay na kay follower, credible ka? No, wala kay, dili ka credible, gi-question kay, wa man ko'y plano maging credible, wa man ko'y plano maging pastor. No? Mo na gingon sa mua, sa kuha, 14 years ago. Wala ko na hurt, actually, wala ko na hurt, ko ko'y pakialam. No, wala di ko na hurt. Pero in front, na uban na hurt para sa kuha. No, kay, kabalo man sila nga ako'y pasabot. Nga, do you think credible ka, dili ka credible, naalang kay follower, feel na kay nimo, ana-ana. 14 years ago, do you know what happened to that person? Nahimamat yun ako. Nahimamat na ako na nasugatan ako dito sa Esmar. Literal kayo ang gingon, di ba? Ang gingon diri sa verse, I will force those who belong to Satan to come and bow down to you. Literal kayo. Pag himamat namo dito sa Esmar, igsoon, kung ka, na-shock siya, nisigay ang mata. Iwa siya na-expect na makita mi dito. Tapos, ang iyahang gibuhat, no, for the record, no, nangawat og membro sa simbahan sa iyang igsuon. So pagkita na mo dito sa hagdanan, mo'y pagnaog na ako, siga iyang mata. Kaya wa siya na-expect nga, halak ka. Mauman ni siya. Bulo ka, unsa iyang gibuhat igsuon, niana siya, siga iyang mata. Tapos niana siya. Kuloy, literal man kaayo eh. Oh, so nilabay rasag ko, wasag ko rin mo, hoy, ikaw ha! No? Wala rasad ko. No? Pero, liana, kontra kayo, daghan kay plano nga dautan, against sa mua ni Pastora. Pero ang ending, wala siya choice. Wala siya choice. If you are faithful and you continue to be faithful serving the Lord, not people, God will make you triumph over your enemies. Naiban ka to mga tao nga kalaban na wala nimo ginaisip, moabot ang adlaw igsuon, wa man tuyo pero mao gyud hitabo. Mao gyud hitabo. Nya magsige dayo kontak-kontak sa mua kay gusto mangayo og pabor, gusto mo sulod sa church kay magkandak og mga unani-unana, wa jud mi ni go kay kakailam mi sa iya pastora. No? So, pag ang Ginoo manimalos igsuon, grabe. Kuyaw kay na siya. No? Iyang dugmukon ang kasing-kasing nga garbuso igsuon kay maunay gusto sa Ginoo mahitabo para makita nimo nga wala siya natulog. Amen? No? Wala siya natulog.
Now, if that is the way of God, then ikaw, di na ka manimalus. Ayaw na pasubra eh. Grabe nagi kayo humiliating ang ilang na-experience. Dungagan pa yun nimo. Ayaw na dungagi. Sagdiin na lang, Lord. Ikaw na'y bahala, Lord. No, mo pray na lang ka sa ilaha nga by the grace of God, kaning mga tawhanan ni nga ginagamit ni Satanas, napa sila'y puruhan maluwas. Amen? No? Because God wants you to remain faithful until the end. No, thoughts to keep. Through faithfulness, God wants you to focus only on His works. Through faithfulness, ang gusto sa Ginoo, focus lang yung kaigsoon sa ginabuhat nimo for the Lord. And second, opposition and persecution are not your concerns. So ayaw pa-distract sa mga opposition. Ayaw pa-distract sa mga persecution. Ayaw pa-distract sa mga tao nga naghatag og distraction sa imuhang pag-serve, paglambo dinha sa pagtuo. No, himua sila nga encouragement nga ginadistract ka pasabot, you are in the right track. You are doing the right thing. Amen? No? And ikatulo, because you are faithful even amid trials, God will exalt you. Tungod kay faithful ka, i-exalt ka sa Ginoo. No, di na i-allow sa Ginoo igsoon na mahimo kang kawawa. If you are faithful. Kung sa Bisaya pa, kung ikaw matinud-anon sa gagmay nga butang igsoon for the Lord, if you are faithful, God will exalt you. God will exalt you. Og di niya sagdaan ang mga tao nga gusto mo guba nimo nga magkatawa sila. No. Muiwas na lang sila nimo kay di nila kaya, di nila mabangbang ang panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imo. Mahimo silang bitter pag di nila dawaton nga gipanalanginan ka. No? Mahimo silang bitter pag di nila dawaton nga wala ka biyai sa Ginoo, mas gipalambo pag yug ka sa Ginoo. Grabe na siya nga pain. Grabe na siya nga suffering nga mag-cause sa mga tao nga wala pagyud dinha sa sabakan sa Dios o kontra sila nimo. Amen? No? So ang hangyo lang sa Ginoo, ayaw pa distract. No? Panahon sa kalisod, panahon sa testing, be faithful and God will bless you. Amen? God will bless you. No? Ikatulo, the last one, faithfulness keeps you from danger. No? First, ito ang na-learn, faithfulness opens the door of opportunity. Faithfulness makes you triumph over your enemies. And then third, faithfulness keeps you from danger. Kani amazing kaini sa igsoon. No, in Revelation chapter 3 verse 10, ang say giingon ni Jesus din because you have obeyed my command to persevere, I will protect you from the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Kuyaw kayo. Na pag magpabilin daw ka nga matinumanon, if you obey the command of the Lord to persevere. What is the command of the Lord for the faithful church? You continue, you persevere. Ayaw undang sa pagpangalagad, ayaw undang sa pagsimba. Padayon igsoon bisag unsa may mahitabo. If you are faithful and you obey the word of the Lord, He will protect you. He will protect you. Pastor, unsa man na siya para imagine nato unsa na nga picture. Remember the pandemic time. Di ba? Mauna, isa na siya sa testing sa tibuok kalibutan na grabe yun, nga testing. Daghag simbahan na nirado. Daghag simbahan gisiradan. Daghag mga Christians nag-backslide. Daghag mga pastors na wad-an og flock. Mga pastors na discouraged. Wa na namalik sa pagpamastor tungod sa grabing testing sa pandemic. Daghan kay nang hadlok, wa na nag-meet up, wa na nagkita, wa na nanimba kay mahadlok matakdan. No? Testing sa tibuok kalibutan na tanang tao gitestingan igsoon. Unana nga klase nga test. And according to Jesus, because you have obeyed my command to persevere, I will protect you. I will protect you from the great time of testing.
Ug kuya biya igsuon kay panahon sa pandemic, no nagpabilin ta, ni simba gyud ta. Online tuod pero nagmanifest ang faithfulness, walay absent, nag-online jud ta, nagpadayon sa pag-serve. Panahon sa pandemic. Wa gyud ta ni undang. Gibawalan na sa gobyerno, di ba? Nag-face mask, face shield. Ano mo ana? Face mask, face shield, tapos musakay kag motor, magbutang kag barrier. No? Daghag mga bawal. Daghag na positive, nag-COVID, gipang quarantine. Pwede na ma-discourage. Pero nagpabilin, nagpadayon, igsuon. So ang promise sa Ginoo, protection. Pasabot, i-protect ka niya kay gusto niya magpadayon ka. Mo na point sa Ginoo. The point of protecting you is for you to persevere, for you to continue and obeying the Lord. Because what is the point of protecting you if you have no commitment to obey and to continue for the Lord? Amen? We all want protection. Amen? Gusto ta proteksyonan sa Ginoo. Pero ang point sa Ginoo igsoon, if you obey His command to persevere, He will protect you. From the great time of testing that will come upon the whole world to test those who belong to this world. Yung di man na mahitabo, pastor, nahitabo na gani. Kay numdo mo atong linog, kada simana sige og linog, na appeal si BP Sara, nagdagandagan, nawala ay Sara ay pares sa iyahang sapatos. Perti niyang hadluka, sige na siya ingon nga end of the world na, hapit na mobalik si Jesus. Sige na sagsangyaw. No, kada interview niya, hapit na mo balik ang Ginoo kay sige glinog, kay numdo mo ana. Great testing. Mao man na siya igsoon. Mao man ay pasabot sa Biblia. Mga testing sa kalibutan nga very unnatural, nga walay tao or technology ang makapiog. Kundili ang imuha lang pagtuo, pagsalig sa Ginoo. O ang giingon ni Kristo, if you have obeyed His command to persevere, He will protect you. He will not let these testings to destroy you. Amen? Inay mong katapad, padayon lang. Padayon lang. Proteksyonan ka sa Ginoo igsoon. No, gipakita na sa Ginoo sa ato. Ipakita na siya. O ayaw handuma nga mobalik na sang pandemic. Amen? Ayaw handuma nga magsigi og linog. Pero nag-ingon na ang Biblia, naman as Biblia igsuon, pandemic, earthquakes, famine, naaman na sa Biblia, di man na shocking. Shocking lang yun kay on the spot ba? Makuratan ka. Pero gipredict na sa Biblia. Muna ang gusto sa Ginoo, mahibalan o gusto sa Ginoo nga makabalo ka, faithful ba ka? No? Faithful ba ka? Committed ba ka? No, naa ba kay desire nga motuman sa kabubuton sa Dios? Naa ba kay commitment nga dili jud ka moundang sa pagpangalagad, sa pagsimba, sa pagsunod kang Kristo? Sa imuhang kinabuhi, naa ba kay unana nga commitment nga di jud ka moundang, kay if naa ka ana, naay promise ang Ginoo, He will protect you. Amen? He will protect you. No? In Psalm 91 verse 4, gingon din He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Okay, igsoon. Katong mga tao nga nisalig sa Dios, katong mga tao nga ang ilang kinabuhi nagpailalom sa sabakan sa Dios, nagpailalom sa otoridad sa Dios. According to this verse, according to the word of God, He will cover you with His feathers. Pandungan kaniya sa iyang pako, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. Na kung magpailalom ka sa tong buhi nga Dios, ang iyahang pagkamatinud-anon maoy mo protektan nimo. Ang iyahang pagkamatinud-anon. No?
Ang iyang pagkamatinud-anon mao'y imuhang shield, kalasag, and rampart, your wall of protection. Kuyaw kayo, ang faithfulness, ang pagkamatinud-anon sa Ginoo, mura daw siya og kanang shield. And at the same time, naa kay shield, naapoy wall sa imong atubangan. No? Mao daw na faithfulness sa Ginoo. Mao na mo protect nimo. Now, if you are faithful and you are committed unto the Lord, that's how heavily you are protected by God. You are heavily protected by God. His faithfulness is your shield, and His faithfulness is your wall of protection. In other words, dili niya sagdaan o dili niya i-allow igsuon nga mahiagom ka o grabe nga distraction under His watch. Because you are faithful, you are under His protection. Thoughts to keep. If you are faithful, you will persevere. Amen? If you are faithful, you will persevere. Mupadayon ka pag tinud-anay ka, igsuon. Muna'y ginapangita sa Ginoo. Daghag mga kasimbahanan karon nga gusto lang managhan. Oh. Gusto lang managhan. Gusto lang ka lang, bibo kayo ang Sunday service. Nindot kayo na sa igsoon, nagapray taan nga mahimong bibo. Pero labaw sa tanang kabibo, ang ato ang gidaampo nga managhan ang tinud-anay sa Ginoo. Amen? Managhan ang tinud-anay. Kaya naman, at the end of the day, pag mamatay ka, mo manay tan-awon sa Ginoo igsoon. Wa may nakabalo hantod kanus sa takutob. And if mubalik si Jesus, maupo diyang tan-awon ang ato ang faithfulness. Amen? No, if you are faithful, you will persevere. No? Kadua, perseverance is very important in the kingdom of God. Ang kanang mulahutay hantod sa katapusan, importante kaayo na sa gingharian sa Dios. Maunang ang wali, maunang ang dungog nimo, madungog nimo ang wali matag Domingo, mubasa kag Biblia, imuha dyan ang madamagan ng mga pamulong nga padayon, ayog undang, be faithful, be true to the Lord. Padayon lang, ayog undang, mao dyan ay ginaingon sa pulong sa Ginoo, kay importante kaayo na siya sa gingharian sa Dios. Mugay nang naigiingon sa gospel na those who remain true, who remain until the end will be saved. Nga naman, importante sa Ginoo nga nagsugod ka, malipay siya, pero mas malipay siya nga humanon jud nimo ang imuhang nasugdan. No, ikatulo, God will keep you and protect you by all His power just for you to continue until the end. The point of God's protection is to keep you doing the things of God. Proteksyonan ka sa Ginoo kay gusto niya magpadayon ka. Amen? No? Proteksyonan ka sa Ginoo, i-encourage ka sa Ginoo, ipalayo ka niya sa mga peligro, sa mga scammers. Proteksyonan ka niya sa tanang panahon kay ang katuyuan sa Ginoo, gusto niya nga mulahutay ka hangtod sa katapusang hininga nga naa ka igsuon. Hangtod sa katapusan, gusto sa Ginoo nga mulahutay ka. Munang proteksyonan ka niya. Amen? Huh? Final encouragement. Let's read Revelation chapter 3, verse 11 to 12. Kung sa igingon ni Jesus in verse 11, I am coming soon. Do you believe that Jesus is coming soon? Amen? Apil ang mga scientists igsoon, di sila motuo kay Jesus, pero motuo sila nga mag-end of the world again. Nadyo'y ending ang kalibutan. No? And according to this verse, Jesus said, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. Question, what do you have? What do you have? Jesus said, I am coming soon. Hold on to what you have so that no one will take away your crown. What do you have? Your relationship with Jesus Christ. Ang imong relasyon sa Ginoo. Ang imong opportunity nga gihatag sa Ginoo sa imuha. Ang imong pagpangalagad.
ang imuhang faithfulness, ang mga butang nga imong ginabuhat for the Lord, what do you have? Hold on to those things so that no one will take away your crown. Ayaw buhi, igsuon. Padayon lang. Because Jesus is coming soon. Amen? Hold on to what you have. Verse 12, all who are victorious will become pillars in the temple of my God, and they will never have to leave it. And I will write on them the name of my God, and they will be citizens in the city of my God, the new Jerusalem that comes down from heaven from my God. When you say pillars, kayo, pag mahimo kang faithful, himuon kang pillars. Ang sabot ng pillars, himuon kang pusti. In other words, pag abot sa eternity, importante ka nga tao at tubangan sa Dios. Maybe karon igsuon, dili ka importante, dili ka influential, no? Imuhang credential, dili ka graduhan, dili ka kuyaw nga tao, wala kay influence sa society. Pag faithful ka, according to Jesus, you are like pillars in the city of His God. Importante ka, no? Sa gingharian sa Dios. And I will also write on them my new name. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Muna ibugat ikson. Verse 13. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Grabe. Kinsa daw tong naidalunggan nga makadungog, paminawa ang mensahe sa Espiritu. Jesus is coming very soon. Hold on to what you have. Be faithful. Persevere. God will protect you. God will bless you. He will open doors of opportunity. No? Padayon lang igsuon. Word to remember. Faithfulness to God is the major ingredient for a church to become spiritually healthy. If the church is proven faithful, opportunities and blessings are unending. Adversaries will not prevail, and God's protection will continue to cover until the end. Let us all stand.